Rehistro ng sasakyan, may tax na napakalaki. Saan napupunta yun? Ah, sa mansyon. Hindi ko alam kung kanino mansyon. Basta ang sigurado tayo sa mansyon. Kanino kaya mansyon yun? Tanong natin kay Lacson. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Basta ito yung balita na yun, ipapakita ko lang. Sa headlines, news headline ng Philippine Star. Lacson's 150 million mansions there. Apart from the reporter rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano Philippine Star po ito. Papakita ko sa inyo, ilalagay ko yun dyan sa tabi. Senator Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. 2 mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City, in BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2000 pa ito, 2 lumabas, 150 million na. Eh syempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may 2 siyang mansion. Imagine mo yun? May 2 po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. 2. 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA 2, yung laban kay ERAP. At eventually, nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Tapos may 150 million ka na di umano allegedly na mansion. Di ba? Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi korap? Kung ikaw mismo, meron kang mga issue na dapat sagutin. Di ba? 150 million mansion. I mean, eto kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansion na 150 million. Bakit? Wala naman titira sa akin. Tama mali. Di ba? So kung meron akong 150 million o 200 million, hindi ko ibibili yung 150 million na mansion. So sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera ako at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity or one item. Halimbawa may kotse ako. Ay meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Ipat lang natin para masaya. Yan. Anong punto ko dito mga kababayan? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera, di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson? GPNP ka, di ba? GPNP ka ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million? Paano nangyari yun? Di ba po? Paano nangyari ganun kalaki ang pera mo sa bangko? O pera mo na pambili ng bahay? Kaduda-duda. Kaya Lacson, huwag kang magmalinis. Huwag mong sabihin na malinis ka, lahat ng mga kasamahan mo masama. Lahat ng kasamahan mo, korap. Kasi sabi nga ni Cayetano doon sa kanyang live stream parang pinalalabas ni Cayetano doon na si Lacson ang parang may pakana nung kay Marcoleta. Yung sinasabi niya na si Marcoleta ay nag-commit ng plunder. Di ba? Yun ang sinasabi ni Cayetano, parang ganun. Sabi nga niya, kung i-apply natin yung plunder kay Marcoleta dahil maraming nag-donate sa kanya, parang sinasabi ni Cayetano, paano pa sa'yo? Sa'yo talaga na namang ang dami daw na nagdo-donate sa kanya during the election. Di ba ilang beses pa nga? 2 beses na ata siyang tumakbong vice or president. Nakalimutan ko na. Isa ata president yung pangalawa vice. Pero ilang beses na, hindi tama. President pa lang pareho. Ilang beses na po siyang tumakbong presidente. So ibig sabihin, he can conduct a campaign na ganun kalaki, nationwide, presidente. Paano niya nagagawa yun? Don't tell me na lahat ng i-donate sa'yo ay napunta lang sa spending mo. Hindi kasi let's follow the logic doon kay Marcoleta. Si Marcoleta binigyan
during the campaign ng pera dahil lang sa kampanya eh. Di ba? Nanggaling ba sa gobyerno? Hindi. Nanggaling sa private. Private person. Private si Kong Defensor. Ex na po yan. Ex-congressman na po yan. So, ibig sabihin, private person po siya. So, kung tumanggap siya doon sa kampanya, don't tell me hindi tumanggap daw si Lacson. Eh, sabi ni Cayetano, kilala niya kung sino yung mga nag-donate sa kanya. So, don't tell me na ubus lahat yun. Bekenemen. Bekenemen may iba pang source. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May iba pa bang source si Lacson? Basta ang alam ko, ito lang tingnan niyo yung logic. Itong administrasyon na to, ang pinaka-corrupt na administrasyon, pinaka-sagad sa buto, walang matinong tao magsasabi na hindi corrupt ang administrasyon na to. Walang matinong mamamayang Pilipino ang magsasabing hindi ninanakaw ng gobyerno ang pera natin ngayon. Walang matino. Okay? Ang magsasabi lang yan ay mga nakatanggap ng pera mula sa administrasyon na to. Because they wanna retain that retainer's fee. Yan lang ang mga taong magsasabi na walang korupsyon sa panahon na ito. Kung ang logic ay pinaka-corrupt ang administrasyon ni Marcos, but yung supposedly corruption czar na si Lacson ay hindi niya matuntun kung sino yung corrupt sa administrasyon at inabsuelto niya pang walang mastermind. Ano ibig sabihin nun? Kayo na pong kayo na pong mag-conclude. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na. O ito, papakita ko sa inyo yung Google Map kung saan ang lokasyon nung di umano allegedly bahay. Harap daw ito ng basketball court na sarado na. May nagsabi sa akin, source ko, allegedly yun daw ang bahay at kwentuhan doon. Talaga alam nila na yun ang bahay ni Lacson. At itong bahay na to na nasa tapat daw ng basketball court, alam nila yun kasi itong source ko, kakilala yung isa sa mga anak ni Lacson. Alam. So hindi natago po yun. Alam nyo? Sana sagutin ni Lacson kung totoo o hindi ito. Pero ako, binabalita ko lang at nire-reactionan ko lang yung balita ng Philippine Star. At yung kwento sa akin na di umano nandun yung lokasyon nung bahay di umano ni Lacson. Di ba? 150 million na bahay. Anong meron? Paano ka nagkaroon ng bahay na ganun katindi? Mag-PNP chip na lang kaya ako. Kung alam ko lang Hindi, kung alam ko lang na ganun ng... Sana nagpolitiko na lang ako. Di ba? Sana hindi na lang ako nag-vlogger. Hindi, alam mo yun. Ngayon nga, biru-biruan Dati, di ba? No, mga bata tayo. Dalawa lang ang ang lagi sinipilit ng magulang natin mag-abugasya ka. O kaya mag-doktor ka para yumamang ka. Nung panahon namin, ganun. Mag-abugasya ka, tsaka mag-doktor ka. Ngayon po, iba na. Ano na sasabi ngayon? Dalawa na lang. Magpolitiko ka o maging kontraktor ka para yumamang ka. Di ba? Ang lupit Yung kultura na bago na. Maging politiko ka na lang, government official ka na lang, or maging kontraktor ka para yumamang ka. Kawawa talaga itong bayan natin. Naawa ako. Kasi tayo yung hirap na hirap, pagod na pagod, magtrabaho. Hindi mo biro. Ako, every time kaya ang ginawa ko, alam mo ba ginawa ko? Kasi merong way of paying the taxes Yung quarterly or annually. Basta ang pinili ko, kasi may tao ako nag-aasikaso niyan para siguradong updated ako Parang parang siya yung auditor ko, sabi ko sa kanya, quarterly na lang. Sabi niya, bakit quarterly? Hindi mo pa bayaran ng annually para wala ka nang iniisip. Kasi ganun din naman, babayaran mo rin naman Ba't mo pa, kasi syempre na every time na nagbabayad ka, ma-stress ka, di ba? Totoo naman Alam mo, sa loob-loob ko, quarterly na lang. Para it always reminds me na we are paying taxes to the government so that the government will serve us and will use the tax for our benefit. At it will remind me na dapat ipaglaban natin yung mga nagbabayad ng tax. Kaya ako ginawang quarterly para bagang hindi ako makalimot sa aking panawagan ipaglaban ng hustisya sa bayan natin. Kasi madugo yun Every time pabayad ka. Imaginein mo, nagtatrabaho ako para sa gobyerno. Ito, imagine niyo, tayo isa sa pinakamataas na tax sa buong mundo. Tapos tayo pa ang pinakawalang benepisyo. Anong benepisyo natin? Ito na nga lang. Tayo lang ata sa buong mundo. Ewan ko kung meron pang ibang bansa. Siguro mga bansang hindi kilala din. Tayo lang ang bansang merong travel tax.
Every time yan, nakakabuisit yan. Every time na lang tatravel ka, kailangan mong bayaran separately yung travel tax. Hindi ko maintindihan bakit ganun. At saan napupunta yung travel tax natin na binabayaran natin? Diba? Saan napupunta yun? Ewan ko, para hindi natin nararamdaman. Oh, yung sinasabing syntax na yan. Nararamdaman ba natin na supposedly dapat pupunta yan sa healthcare, ha? Tayo may pinakapangit na healthcare system. Kaya nga ako, kumuha na ako ng sarili kong healthcare, eh. Ibig sabihin yung private insurance para pagka nagkasakit ka, siguradong may sasalo sa'yo. Sa Pilipinas wala, eh. Pag mahirap ka, mamatay ka. Ganun lang yun. Mahirap ka, kailangan mo ng... Hindi, kaya kita nyo, ha? Kaya rin nakakadagdag sa krimen yan, eh. Ako naawa ko doon sa mga kababayan natin kasi dati nung pumunta si Mocha sa PGH, kasama ako noon, eh. Yung sinabi ni Mocha na merong in-interview niya yung PGH president na sinabing merong binibigay si Tatay Digong na monthly. Alam mo, nakausap namin yung mga taga PGH noong time na yun. Doon lang sila talaga nagkaroon ng pag-asa, eh, na mabuhay dahil may pera na ang PGH. Pero ngayon nawala na yun. Nawala na yung ganong kalaki. Bakit? Na andun sa mga mansyon ng mga public official natin. Pinambibili ng pintura, pinambibili ng hollow blocks ng mga government official natin yung tax. Na instead sanang ipagamot ang mga kababayan natin. Nakakawa. Ewan ko na lang ba't hindi tayo na nagigising sa mga ganong pangyayari. Alam niyo, sabi nila, ito every campaign, lagi sinasabi nila sa amin, si Mocha, kasi lagi alam ng tao, ng mga kababayan natin na si Mocha ang fighter ng mga OFW, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang ipinaglaban niya ang OFW. Hindi lang marunong magyabang kasi si Mocha, pero marami sa mga ginawa ni PRRD, si Mocha talagang nagtulak niyan, yung para sa OFW. Kaya nga, kung papansinin ninyo, ha, nung panahon ng pandemya, si PRRD mismo ang nag-uutos kay Mocha na gawin niya ito para sa OFW. Ba't di niya tinatawagan si Kakdak? Na si Kakdak ang head. Na kaya nga na-insecure yung Kakdak na yan kay Mocha, eh. Huwag yun nalang sasabihin na sinabi ko, ha. Na-insecure yan nun, eh. Kasi ang tinatawagan ng presidente si Mocha, hindi yung head ni Mocha. Wala namang magawa yung si Kakdak dun. Wala siya magawa. Kasi maraming reklamo noon na hindi naman inaasikaso. So si Mocha na lang ang pinaasikaso. Talagang tinulak ni Mocha yan. Alam mo, itong mga OFW, kaya din mahal na mahal ng ating Pangulo yan dati, ni Pangulong Duterte. Kasi sila talaga yung nakaka-realize na kung gaano kapangit ang bansa natin. Sila po. Kasi sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, gugulat nga ako, nagre-reklamo sila sa tax doon dahil lahat daw bayarin. Pero, ang lagi nilang ending, okay lang. Kasi nararamdaman namin. Nung pandemya, mantakin mo yung pandemya, binigyan ng mga negosyante, ha. Kasi siyempre may mga kilala tayo doon. Mga may-ari ng club, may-ari ng restaurant. Ang sinabi nila, you have a choice. Operate or we will not give you, or huwag ka mag-operate, bibigyan ka namin. Kaya ka nakakita ng ganun. Di ba? From the tax of the people, binibigyan ng tao. Tayo, abuloy. Bakit? Wala nang pera, eh. Sa totoo lang, ubus na ang pera natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ubus na ang pera natin. Di ba kaya nga niya lagi sinasabi, titingin siya doon sa kanyang mga finance officer, sabi niya, may pera pa ba tayo? O kung wala, gawan nyo ng paraan. Kasi wala talaga, inuubos ng mga administrasyon lagi. Pero ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala. Ma at pa. Malay ko, pakialam ko sa inyo. Yun ang response ng gobyerno ngayon. Si Marcos walang pakialam yan. Lalong-lalo na sa inyo mga OFW. Baka Duterte kayo, eh. Ganyan kasi ang administrasyon na to gumaganti. Siyempre, inaway nyo pa daw yung kanilang baby na si Auntie Claire. Ayan. Lalo kayong kakawawain ngayon. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil alam ko naman kayang-kaya nyo yan dahil nasa ibang bansa kayo. Maayos yung gobyerno na pinagsisilbihan nyo dyan. Kasi kahit pa paano, you're serving the government where you're staying. Diba? Kasi you're giving taxes to the government. Matik na yan, eh. Sa bawat purchase mo may tax, diba? Kaya nga ako tuwan-tuwa pagka nagtatravel, kasi may tax-free. Diba? Yung mga turista tax-free yan, eh. Hindi sila nagbibigay sa gobyerno. Pero wala rin naman silang pakinabang sa gobyerno. Yung lang kagandahan ng kanilang bansa. Pero kayo mga OFW, nagbibigay kayo, nagbabayad na kayo ng tax. Natataksa na kayo. Pero natatanggap niyo yung serbisyo. Tama, mali. Ha? Tanggap niyo yung serbisyo. Okay lang yun, eh. Ako okay lang ako magbayad ng tax, eh. As long as natatanggap ko yung serbisyo. Diba? Alam mo, ako po, hindi po ako, baka sabihin ninyo dahil nagtatravel ako, mayaman ako. Hindi ako mayaman. Sakto lang, wala lang kasi ako talagang pamilyang pinagagastusan. At marunong din ako mag-handle ng pera. At marami rin po akong negosyo. Pero, ako,
okay lang magbayad sa akin ng mahal na pagkain. Hindi ko na lang babanggitin na. May isa akong favorite na kainan eh. Mahal siya kasi, ano to eh, international chef. Ayoko na lang banggitin kasi hindi naman ako libre dun. Kung sponsoran nila ako, okay lang. Gusto ko yung favorite ko yung pag ako nagtatakam ng steak. Pag ako nagtatakam ng mga western food. Yan ang go-to na restaurant ko. Mahal. Mahal talaga. Mababang sa isang tao sa akin ha. Mababang abutin ko ng 10,000 para kumain doon. Pero okay lang. Once in a once in a blue moon ano ba yan? Minsan, okay lang. As long as masarap. Yung cravings ko sa particular food, na-fulfill niya, okay lang. Pero sa Pilipinas, ang mahal na nga ng tax, hindi pa na-fulfill yung obligasyon ng gobyerno sa atin. Kasi okay lang ako magbayad ng tax. Kung nakikita ko maayos ang infrastructure, maayos ang serbisyo sa health, maayos ang traffic. Ngayon, nakakabuwisit, makakakita ka. Alam mo yung cone, may harang sa kalsada, sa gitna ng kalsada. Bakit may ganun? Kasi butas yung kalsada. Parang, ganito na lang ba kaliit ang treatment ninyo sa buhay ng tao? Lalagyan mo lang ng konting harang na pag nabangga yung harang, shoot ka pa rin doon sa butas. Alam mo yun, ganun tayo ka-jologs na bansa. Pero ang laki ng tax natin. Nagbabayad pa tayo ng travel tax. Kahit sa pagkuha ng lisensya, pagrehistro ng sasakyan, may tax na napakalaki. Saan napupunta yun? Sa mansyon. Hindi ko alam kung kanino mansyon. Bastang sigurado tayo sa mansyon. Kanino kaya mansyon yun? Tanong natin kay Lacson. Lacson, totoo ba? Totoo ba na may mansyon ka daw dyan sa Forbes Park? Hindi ako nagbalita. Nabasa ko lang po sa balita na meron ka daw. Ay. Mga bata, curious sila na talagang titingin sila sa camera. Diba? Totoo ba, Lacson, na meron ikaw bahay dyan? Pakisagot. Pakisagot lang po kung may bahay ka dyan sa Forbes Park. Para malinaw. Di ba? Kasi binalita naman ng Philippine Star yun. Hindi ko naman inimbento yun. Hindi ko naman yun. And this is a question ha. Again, this is a question. Meron ka bang bahay dyan? Ako'y nagtatanong. Kasi, kung meron, wala ka moral right na mamuna ng kapwa mo. Pero wala naman. At least napatunayan mo wala. Kaya lang, bakit ibabalita yan ng Philippine Star? Ba't di pa nila tinatanggal yan? Tsaka, kung meron, paano mo nakuha yun? PNP chip ka lang. Nakabili ka ng 150 million di umano na bahay, mansion, dalawa. Hindi isa, dalawa. Ano, 150 million ba yun? O 75. Ano ba talaga? Pakisagot na lang kami, Lacson. Kaysa na antindi mong bumati ko sa kapwa mo senador, antindi mo magbintang, init na init ang ulo mo kay Marcoleta. Pakisagot na lang po kung totoo ba na may mansion ka dyan. Okay? Baka sabihin mo, matagal na yan, lumang issue na yan. Ang korupsyon ay korupsyon whether it's old or not. Di ba? Yan ang inyong sinasabi doon sa 2019 SEA Games. Hindi, kahit matagal yan. Kung may mga bagong ebidensya, kung talagang may tunay na korupsyon, hindi yan matagal. Hindi yan dapat kalimutan ng taong bayan. O sige, kung ganyan pala ang prinsipyo ninyo, pakisagot din po yung luma na ninyo o dating paratang sa inyo o dating balita tungkol sa inyo. Totoo ba ito? Itong mansyon ninyo? Kayo na pong bahalang sumagot. At kung gusto ninyo, bukas po ang aking channel sa inyong sagot. Ibabalita natin ang inyong sagot para sa patas na pagbabalita. Panoorin niyo po muna, panoorin niyo po. Yung kay Cayetano, ipi-play ko na ngayon, okay? 1, 2, 3, go! Blessed Sunday everyone. Magandang tanghali. Maayo mo to sa kaninyong tanan. God bless you this Sunday. Ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa ating mga political stands or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. So siguro ba before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon.
Yeah, magandang hapon po. Yeah. So, Miss Okada, hello. Dudley Sapar, Crisel Dador, Leia, hello dyan sa Japan. Oh, from California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, dun po sa BIR, at saka dun din po sa bank accounts ng mga banking institutions, sa mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson, kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. So bagay hindi to po bago yung sinabi niya kanina, kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo, except that tumampi ka agad sa kanya. So maybe 1 or 2 more. So pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig to the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about, kasi sabi na, relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever, na kung ano pa sinasabi sa health niya, makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na, kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitingnan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulong. Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba. Sabi ko, nga sir, pero parang, so I realized that to many people, disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanong din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson, kasi one, may amo ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch, and then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Doon sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kailang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila sila nasusunod na presidente or napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung tigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan.
So, sabi, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan, di ba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako, di ba? It's not too late, di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. Tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Prosecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli, at pangatlo po yung impeachment. No? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo, Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo, Inday, Gahud-Gahud, yan. Dombili, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, na-Alaska or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayo mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi. Debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, pati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind, at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So,
pasok ngayon, kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan, we're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig nahuhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina. Nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitingnan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitingnan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitingnan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitingnan ni Senator Lacson Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senting yan. At kapag sinasabi niya pare anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa'yo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na Diba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panglito ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was
targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman ang galing to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11, na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability.